Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalikan, nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legit Darikans upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, ano pang iniintay nyo? Mag-subscribe na, i-click lang ang subscribe button at notification bell na nasa baba para ma-notify ka sa mga susunod nating video. Anyway, so eto na nga, dahil panibagong araw, panibago na naman pong tsikahan at balita na atin pong bibigyan ng reaksyon at komento. And ngayon na pumapatungkol nga po ito sa total TV ads count ng dalawang noontime show, It's Showtime at Itbulaga, na nagsasalpukan po tuwing tanghalian. And ang good news mga kadarikads ay mataas pa rin ang nakukuha po nating commercial, or mataas pa rin ang bilang ng commercial po ng TVJ. So, meaning, malaki pa rin ang kinikita po ng Itbulaga. Despite po ng ratings gap po nilang dalawa ng Showtime na inilalabas po ng AGV Nielsen. But before that, pag-usapan nga po muna natin ang mga ganap kanina sa Itbulaga. So, birthday po. Bukod sa Independence Day, ay birthday nga rin po, 19th birthday ng atin pong aling maliit, Boss Madam, and Miss Topsy ng Itbulaga. Walang iba kundi si Raisa May Dizon. And kanina nga po ay grabe po, napaka-emosyonal ni Raisa, pati po na kanyang mga co-host, ang Tito Vic and Joey, Jose Manalo, of course ang EAT Girls or Itbulaga Girls, ay emotional po sa birthday celebration ni Raisa. So, meron din pong pa-throwback ang Itbulaga sa mga nangyari po sa buhay ni Raisa mula po nung pumasok siya sa Itbulaga. And ikinatuwa nga po ito ng mga Darikans na muli pong balikan ang naging journey nitong si Raisa May Dizon, and naging emotional din po sila dahil mula pagkabata niya, diba, produkto na po siya ng Itbulaga, tapos yung pinakamasaklap po ay gusto pa na siyang tanggalin dyan. Kaya naman emotional ang marami na until now napapanood po natin si Raisa sa Itbulaga. So, kanina nga rin, ayan, meron pong pa-dance prod, ito pong si Raisa, at muli po niyang isinayaw ang kanya pong hit song nung maliit pa po siya. Walang iba kundi ang Cha-Cha-Cha. Yes guys, hit song, dahil pati po tayo noon na LSS po dito sa kanta na ito ni Raisa May Dizon. Syempre, hindi rin po mawawala dyan ang Raisa Natics. Ang kanya pong mga fans ay sumugod din po para suportahan at makiselebrate ng birthday ni Raisa May Dizon. Of course, hindi rin po mawawala ang mga video greetings ng mga taong malapit po sa puso niya, malapit po sa buhay niya, at mga taong humahanga po sa kanya. Personal ding nagbigay ng message ang ilan po sa mga Darikans sa kanya. And ito po, ang isa sa exciting ay yung pagbibigay po ng regalo ng kanya pong mga kadarikans. Una si Karen, nagbigay po siya ng kanyang regalo kay Raisa. It's si Tasha Mulak, nagbigay rin po ng kanyang regalo na kung saan ay picture frame, nakasama po ang Mulak family. And syempre, ang isa po sa kinatuwa ng marami ay picture na nilang dalawa ni Andres na nasa isa pong frame. So, natutuwa po sila sa kabaitan nitong si Tasha Mulak, to the support din po sa feelings ni Raisa, kasi alam niya ikatutuwa po ito ni Raisa May Dizon. Samantala, ito rin naman po si Miles nagpabot po ng kanyang regalo kay Raisa, na kung saan makikita nyo nga po dito humagakpak po ng tawa, humagakak po ng tawa si Raisa kasi isang gloves yung binigay po sa kanya. Samantala namang naman ang mga Mainers sa binigay pong regalong Chanel bag ni Main Mendoza kay Raisa May Dizon. Nako, mahal po yan mga kadarikans, no? Chanel bag. At talaga namang napakabigatan nitong si
Maine Mendoza, no? Anyway, isa po sa nakapagpaiyak po ng husto rito kay Raisa. Makikita niya kung gaano po siya kasimpleng tao, kung gaano po siya mapagmahal at very family-oriented. Niregaluhan siya ng nanay niya ng paborito niyang ulam. Adobo sa gata na kalabasa, ganon din po ba yung term nyo dyan? O ginataang kalabasa with sitaw and hipon. So, grabe dito ako guys, kay Raisa, napakababaw po ng kanyang kaligayahan. Siyang tunay naman po talaga, no? Basta po, bigay na ating mga magulang. Napakaano po niya, appreciative. Ako sa bagay, paborito niya rin po itong request ni Raisa May Dizon. Pero since hindi nga po nakapag-debut sa Itbulaga itong si Raisa May Dizon, kasi we all know naman na nahinto po ang Itbulaga ng isang buwan. Umalis na nga po sila sa Tape Inc. And isang buwan po sila nakapagpahinga, so hindi po nakapag-debut itong si Raisa May Dizon sa Itbulaga. So kanina po, kahit 19th birthday niya, tinuloy po ng Itbulaga ang debut for Raisa May Dizon. Sinayaw nga po siya ng mga Darwicans, ng TVJ, ni Kuya Wally, and of course, hindi po mawawala dyan yung kanya pong kapatid. So, very happy po talaga itong si Raisa May Dizon. Finally, natuloy na rin po ang debut nitong si Raisa May Dizon sa Itbulaga. Kaya naman, happy birthday again, Raisa. Ang bilis ng panahon ng atin pong aling maliit, ngayon ay dalagan-dalaga na. Samantala, pag-usapan naman po natin mga kadarwikads ang total TV ads count ng Itbulaga at Showtime. So, ito po ay noong June 8, 2024. Pasensya na guys. Ito po kasi yung pinaka-latest na inilabas lamang po nitong DRPS PHA TV ad. So, ito lamang po yung date na pinaka-latest na meron po silang final number of TV ads ng dalawang noontime show. Meron naman po tayong sarili guys na ads count ng Itbulaga latest yung kahapon nung isang araw. Meron po tayo. Yun nga lang, wala po tayo noong sa It's Showtime, so hindi po natin makukumpara. Kaya ito na lamang po muna sa ngayon. So, base po sa kanilang thread, final number of TV ads for June 8, 2024 ng Showtime at Itbulaga. Ang Showtime di umano ay mayroon pong total of 104 TV ads, samantalang ang Itbulaga ay mayroon pong 107 total of TV ads. So, para po malinaw sa atin, ang GAP1 po ng It's Showtime ay nakakuha po ng 30 TV ads. Samantalang sa kanila pong GAP2 ay 34 TV ads. So, cut na po ito guys. Kaya kung makikita nyo, ay kakaunti lang yung nakalista po dito sa GAP2. Samantalang sa kanilang GAP3, nakakuha po sila ng 21 TV ads. Then, ang final, sa kanila pong GAP4, meron pong 19 TV ads. So, naka-GAP 4 lamang po sila. Samantalang ang Itbulaga guys, sa GAP1 ay naka 25 total TV ads po sila. Sa GAP2 naman ay 28 total of TV ads. Sa GAP3, meron po silang 24 TV ads, and GAP4, mayroon pong 22 TV ads, and may GAP5 pa po sila, which is sila po ay naka 8 TV ads pa. So, bale, GAP5 po ang Itbulaga. And total po lahat-lahat ay 107 versus 107 TV ads po ng Itbulaga versus 104 TV ads ng Showtime. Samantala, meron naman pong disclaimer po sila dito. Sabi dito, the term ABS-CBN/GMA Network on It's Showtime refers to Kapamilya Channel, main channel po nila. A to Z, GMA, and GTV simulcast channels. The term TV5 Network on Itbulaga refers to TV5 main channel and RPTV simulcast channel. So makikita nyo dito no na nakapaloob na po lahat. Kapamilya, A to Z, GMA, and GTV. So lahat po ba, ano kayong ibig sabihin nun? Yung 104 TV ads po na yon ay sa 4 na channel na. Wala silang kanya-kanya yung ads
dito sa Kapamilya Channel. Bukod yon, para solo nila yung kita, di ba? At yung commercial sa A2C, sa kanila lang yon, para solo ang kita. Then dito sa GMA, yung kita nila sa commercials, hati sila ng ABS-CBN. Hindi ba ganon? Hindi ba kanya-kanya? Kung lahat po ng yan, lahat, yung 104 commercials sa lahat na po ng channel at hindi po kanya-kanya, mukhang maliit po talaga ang mapupunta sa ABS-CBN yan. Kasi syempre, biruin po ninyo, dalawa pong channel ng GMA Network, no? The main channel nila, and of course ang GTV pa. So ano po kayang usapan nila sa GTV and GMA Network? Bukod pa yung bayad sa GTV, yung oras, at bukod pa yung bayad nila sa GMA. Parang ang sakit sa ulo, no? Isipin, ang dami pong gastusin. Anyway, bahala po sila, nakipagkontrata po sila, so meaning nagkasundo sila. So kayo guys, anong inyong masisay patungkol po dito? Pa-comment lang sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.